Si Mateo ay isang binata na lumaki sa payapang probinsya ng Cavite. Sa maliit na baryo, kilala siya bilang anak ni Mang Ernesto, isang batikang karpentero, at ni Aling Rosario, isang mabait na may bahay. Sa loob ng kanilang simpleng tahanan na puno ng pagmamahal at pagsusumikap ang bawat araw. Bata pa lamang si Mateo ay natuto na siya magpanday ng kahoy. Madalas niyang samahan ng ama sa mga trabaho nito sa iba't ibang bahay sa kanilang baryo. "Mateo, alalayan mo tong pako," wika ni Mang Ernesto habang hawak ang martilyo. "Dahan-dahan lang, baka mabigla ka." "Oo tay," sagot ni Mateo habang matamang tinutukan ang pagkapako ng kahoy. Bata pa lamang siya, ngunit nakitaan na ng gilas sa trabaho. Natuto siyang humawak ng martilyo, magsukat ng kahoy at bumuo ng mga estruktura na may tamang sukat at tibay. Lumipas sa mga taon at naging mas bihasa si Mateo sa kanyang mga kasanayan. Sa bawat proyekto nilang mag-ama, nadadagdagan ang kanyang kaalaman at kumpiyansa. Sa bawat kahoy na pinupukpok at bawat bahay na tinatapos, lumalawak ang kanyang pangarap na maging isang ganap na karpintero katulad ng kanyang ama. Sa kabila ng kanilang sipag at tiyaga, kapos pa rin sila sa pera. Kaya't na makatapos si Mateo ng high school, hindi na siya nagpatuloy sa kolehiyo. Hindi ito naging problema kay Mateo dahil alam niya ang mga natutunan niya mula sa kanyang ama ay sapat na para maging mahusay na karpintero. "Tay, hindi ko na kailangan pang mag-aral sa kolehiyo. Alam ko na kung anong gusto kong gawin," sabi ni Mateo isang gabi habang naglalakad silang mag-ama pauwi mula sa trabaho. "Sigurado ka ba anak?" tanong ni Mang Ernesto. "Ayaw kong isipin mong wala kang ibang pagpipilian." "Oo tay, masaya ako sa ginagawa natin. Gusto kong ipagpatuloy ito," sagot ni Mateo na puno ng determinasyon. Samantala, ang mga kaibigan ni Mateo mula sa elementarya hanggang high school ay nagawang makapagkolehiyo. Kapag nagkukwentuhan sila, madalas nilang ikwento ang mga kasiyahan at mga bagong kaalaman na natutunan nila sa kolehiyo. "Mateo, subukan mo rin kaya magkolehiyo. Masaya doon at marami kang matututunan," wika ng kaibigan niyang si June habang naglalakad sila pauwi galing sa bayan. "Oo nga Mateo," sabat ni Leo. "Baka maging mas maganda pa ang oportunidad mo sa buhay kung mag-aaral ka." Ngunit lagi nakangiti lamang si Mateo at malumanay na sumasagot. "Salamat sa inyo, pero masaya na ako sa ginagawa ko. Alam ko na magiging problema lang ito para sa mga magulang ko kung ipipilit ko pa." Dahil sa kanyang determinasyon, patuloy na pinagsisikapan ni Mateo ang kanyang propesyon. Nakilala siya sa kanilang baryo bilang batang karpentero na may dedikasyon at malasakit sa kanyang trabaho. Sa bawat bahay na kanyang inaayos, sa bawat mesa at upo ang kanyang ginagawa, naroon ang kanyang pusong pagmamahal sa sining ng paggawa. Isang araw, habang nag-aayos ng bubong si Mateo kasama ang kanyang ama, nagtawanan sila na makabangga si Mang Ernesto ng isang lumang timba na may lamang tubig ulan. "Tay, baka masyado ka na nasanay sa mga lumang bahay ah," biro ni Mateo habang pinumpunasan ang kanyang noo. "Aba Mateo, mag-ingat ka rin. Baka matapakan mo ang lumang kahoy na iyan," sagot ni Mang Ernesto, tumatawa rin. Habang nagtatrabaho, pinapanday ni Mang Ernesto hindi lamang ang kahoy kundi pati ang ugali at disiplina ni Mateo. "Anak, ang pagiging karpentero ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng mga bagay. Ito rin ay tungkol sa pagpapahalaga sa bawat piraso ng kahoy, sa bawat bahay na itinatayo at sa bawat pamilya na tumitira doon," payo ni Mang Ernesto habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno. "Alam ko tay, kaya't kahit anong hirap, masaya ako sa ginagawa natin," sagot ni Mateo, puno ng respeto sa kanyang ama. Sa mga ganitong araw, natutunan ni Mateo ang halaga ng pagtutulungan at pagmamahal sa trabaho. Ang kanilang baryo ay naging saksi sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Mula sa pagiging batang mangarapin hanggang sa pagiging binata na handang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa puso ni Mateo, dala niya ang mga aral ng kanyang ama at ang pangarap na maipagpatuloy ang kanilang sinimulang karpinterya. Bagaman minsan ay naiisip niya subukan ng kolehiyo, mas pinili ni Mateo na manatili sa kanyang propesyon. Alam niyang ang buhay ay hindi palaging patas, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at kasanayan, makakabuo siya ng isang magandang kinabukasan. Ang kanyang desisyon ay hindi nagbago at sa bawat araw, mas nagiging malinaw sa kanya
na ang pagiging karpentero ay hindi lamang isang trabaho kundi isang paraan ng pamumuhay. Paglipas ng mga taon, lumaki si Mateo na hindi lamang matipuno, kundi may malaking kumpiyansa na rin sa kanyang kakayahan bilang karpentero. Mula sa isang batang sumusunod lamang sa yapak ng kanyang ama, naging isa siyang bihasang manggagawa na pinagkakatiwalaan ng kanilang komunidad. Dahil sa husay at sipag, dumoble ang kita ng kanilang pamilya at pareho ng sumasahod si Mateo at ang kanyang ama. Sa bawat proyekto na tinatapos niya, hindi maiwasan ng mga tao na mapansin ang pagbabagong pisikal na Mateo. Ang kanyang katawan ay gumanda, mas tumibay at mas lumakas dahil sa araw-araw na pagbabanat ng buto. Kahit na hindi siya kasing gwapo ng mga artista, ang kanyang kasipagan at maskuladong pangangatawan ay nagbigay daan para magka-interes ang ilang mga dalaga sa kanilang lugar. "Mateo, ang sipag mo naman!" Bati ng isang dalagang kapitbahay habang dumadaan si Mateo bit-bit ng mga kagamitan sa paggawa. "Salamat, nena," sagot ni Mateo na may ngiti. Kailangan lang talaga magtrabaho na maigi. Ngunit sa kabila ng maraming nagpaparamdam sa kanya, isa lamang ang nagpapatibok sa puso ni Mateo, si Miranda. Anak ito ng isa sa mga mayayaman sa kanilang probinsya. Noon pa man, nahulog na ang loob ni Mateo kay Miranda. Magkaeskwela sila sa high school, ngunit magkaiba ng section. Si Miranda ay laging nasa section 1, habang si Mateo naman ay nasa section 3. Hindi naging hadlang ang pagkakaiba nila sa section upang hindi mapansin ni Mateo ang sipag at talino ni Miranda sa eskwela. "Ang ganda talaga ni Miranda," bulong ni Mateo sa sarili habang naiisip ang dalaga. Alam niyang wala siyang pag-asa kay Miranda, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang paghanga. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Mateo mula sa isang mayamang kliyente, ang pamilya ni Miranda. Gusto nila magpagawa ng isang maliit na gusali katabi ng kanilang bahay na magsisibing isang storage area. Malaking proyekto ito, kaya't agad na nagpatulong si Mateo sa kanyang ama. "Anak, sigurado ka bang kaya natin ito?" tanong ni Mang Ernesto habang pinagmamasdan ang plano ng gusali. "Oo tay, kayang-kaya natin to. Mas malaki nga ang kita at maganda pa ang proyektong ito para sa ating reputasyon," sagot ni Mateo na puno ng tiwala sa sarili. Nang magsimula na sila sa proyekto, laging nasa paligid si Miranda. Naghahatid ng merienda sa kanila. "Kape at tinapay muna kayo, Mang Ernesto, Mateo," bati ni Miranda habang iniaabot ang tray na puno ng pagkain. "Salamat, iha," sabi ni Mang Ernesto. "Mabuti at napakabait mo talaga." "Walang anuman po, Mang Ernesto. Gusto ko lang pong makatulong," sagot ni Miranda na may matamis ng ngiti. Habang tinitingnan ni Mateo si Miranda, hindi niya maiwasang humanga sa ganda at kabaitan ng dalaga. Madalas silang magkausap tuwing nagkakape at nagsasalo ng merienda. "Mateo, ang husay mo na pala ngayon sa pagkakarpentero," wika ni Miranda isang hapon habang nagmemerienda sila sa ilalim ng puno. "Salamat, Miranda. Marami pa akong dapat matutunan, pero ginagawa ko ang lahat para gumaling pa," sagot ni Mateo na medyo kinakabahan. "Kaya mo yan, Mateo. Kitang-kita ko ang sipag at dedikasyon mo," sabi ni Miranda habang tumitingin diretso sa mata ni Mateo. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lumalalim ang pagtingin ni Mateo kay Miranda. Ngunit alam niyang napakalayo ng agwat nila sa buhay. "Hindi ako bagay sa kanya," madalas niyang isipin, ngunit hindi iyon naging hadlang para mas lalo pa niyang pagbutihin ang kanyang trabaho. Isang araw, habang nag-aayos ng kahoy si Mateo, lumapit si Miranda. "Mateo, pwede ba kita makausap?" tanong ni Miranda. "Bakit naman, Miranda? May problema ba?" sagot ni Mateo habang tumigil sa ginagawa. "Wala naman. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Alam kong hindi madali ang trabaho ng karpentero, pero kitang-kita ko kung gaano ka kasipag," sabi ni Miranda. "Naku Miranda, trabaho lang ito. Ginagawa ko lang makakaya ko," sagot ni Mateo na may halong kaba. "Pero iba ka, Mateo. Hindi lahat ng tao kaya magtrabaho ng ganito kasipag at kaseryoso. Hinahangaan kita dahil doon," wika ni Miranda na tila nahihiya. "Salamat, Miranda. Malaking bagay sa akin ang sinabi mo," sagot ni Mateo na hindi maitago ang kilig. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na kahit papaano may pag-asa siya kay Miranda. Bagaman alam niyang mahirap ang kanilang sitwasyon, hindi niya kayang isantabi ang nararamdaman. Patuloy siya nagtrabaho ng masidhi, hindi lamang para sa kanilang pamilya,
kundi para na rin mapatunayan sa sarili na karapat dapat siya sa pagmamahal ng isang Miranda. Sa bawat martilyong pumapalo sa kahoy, sa bawat pawis na tumutulo sa kanyang noo, dala ni Mateo ang pangarap na balang araw magbabago ang kanyang kapalaran. Sa patuloy na pagtatrabaho ni Mateo sa bahay nila Miranda, lalong naging malapit ang dalawa. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan sa simpleng kwentuhan tuwing merienda. "Mateo, alam mo bang gusto ko maging nurse?" Tanong ni Miranda isang hapon habang sila'y nagkakape. "Talaga? Bakit naman?" Tugon ni Mateo na may halong pagkamangha. "Gusto kong makatulong sa mga tao. Alam mo, kapag nakikita ko ang mga nurse na nag-aalaga sa mga pasyente, naiisip kong napakasarap siguro ng pakiramdam na maging bahagi ng kanilang paggaling." Paliwanag ni Miranda habang nakatingin sa malayo. "Iba ka talaga, Miranda. Hindi lang maganda, kundi may malasakit pa sa kapwa," sabi ni Mateo habang tinitingnan ng kaibigan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pangarap, may kinikimkim na sama ng loob si Miranda sa kanyang mga magulang. "Galit ako sa kanila, Mateo," sambit ni Miranda isang araw habang nag-aayos sila ng mga kahoy. "Bakit naman?" tanong ni Mateo na may halong pagkabahala. "Lagi nilang nila akong pinapakilala sa mga anak ng kanilang mga kaibigan. Gusto nila akong ipagkasundo sa isang mayaman din na binata, pero gusto kong mahanap ang sarili kong pagmamahal, hindi yung ididikta nila sa akin." Sagot ni Miranda, bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Suportado kita, Miranda. Alam kong kaya mo makuha ang pangarap mo at ang pagmamahal na hinahanap mo," wika ni Mateo na may ngiti. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Si Miranda, na labis na humahanga sa kasipagan at dedikasyon ni Mateo, ay unting-unting nahulog ang loob sa binata. Hindi nagtagal, naging lihim silang magkasintahan. "Miranda, mahal kita," bulong ni Mateo isang gabi habang magkasama sila sa bagong storage area na itinayo niya. "Mahal din kita, Mateo," sagot ni Miranda na may ngiti habang sila'y nagkahawak ng kamay. Naging masaya ang mga sumunod na araw para kina Mateo at Miranda. Kahit natapos na ang trabaho ni Mateo sa kanilang bahay, madalas pa rin siyang pumunta sa storage area upang makasama si Miranda. Dito sila nag-uusap, nagbabahagi ng kanilang mga pangarap at plano sa hinaharap. Ngunit isang araw, habang abala sila sa pag-uusap, nahuli sila ng mga katulong ng pamilya ni Miranda. "Naku! Anong ginagawa niyo rito?" sigaw ng isang katulong habang nagmamadaling tumakbo palapit sa kanila. "Wala po, nag-uusap lang," sagot ni Miranda na natigilan. Agad itong nagsumbong sa mga magulang ni Miranda. "Anong ibig sabihin nito, Miranda?" tanong ng ama ni Miranda na puno ng galit. "Papa, mahal ko po si Mateo," sagot ni Miranda na halos maiyak na. "Huwag kang magbiro ng ganyan, Miranda. Hindi ka nababagay sa isang tulad niya. Mahirap lang siya at hindi ka niya kayang buhayin," sagot ng kanyang ama na puno ng galit. "Pero Papa, mahal ko po siya," sagot ni Miranda na naluluha na. "Pipiliin mo ba siya kaysa sa amin? Kapag pinili mo siya, hindi ka na namin susuportahan sa pangarap mo. Hindi ka na makakapag-aral pa ng nursing," wika ng ina ni Miranda na puno ng galit. Nalungkot si Miranda dahil alam niyang hindi niya makakamit ang kanyang pangarap na maging isang nurse kapag pinili niya si Mateo. "Pasensya ka na, Mateo," bulong ni Miranda habang nagpipigil ng luha. "Pero hindi ko kayang talikuran ng mga magulang ko at ang pangarap ko." "Miranda, mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo," sabi ni Mateo na puno ng pag-asa. "Hindi pwede, Mateo. Pasensya ka na," sagot ni Miranda habang umiiyak. Sa kabila ng kanyang pagmamahal, napilitan si Miranda na tapusin ang kanilang relasyon. Araw-araw, sinusubukan ni Mateo na balik-balikan ang gate ng kanilang bahay upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Ngunit isang araw, sinabi ng mga magulang ni Miranda na ipinadala na nila ang dalaga sa Manila upang hindi na sila muling magkita. "Nasaan si Miranda?" tanong ni Mateo na puno ng pag-aalala. "Wala na siya rito, Mateo. Ipinadala na namin siya sa Manila para makapag-aral. Kalimutan mo na siya," sagot ng ama ni Miranda na walang bahid ng pagsisisi. Naiwang mag-isa si Mateo, puno ng lungkot at pangungulila. Hindi niya inasahan na sa kabila ng kanilang pagmamahalan ay mawawala si Miranda sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang masipag sa kanyang trabaho.
Dala ang alaala ng kanilang pagmamahalan at ang pangarap na balang araw muli magtatagpo ang kanilang landas. Sa kasamaang palad, hindi natapos ang paghihirap ni Mateo sa pag-alis ni Miranda. Isang araw, habang abala sa kanyang trabaho, biglang dumating ang kanyang ina, puno ng kaba at pagkabalisa. "Mateo anak, kailangan natin pumunta agad ng ospital," sabi ni Aling Rosario habang namumutla. "Bakit po inay? Ano nangyari?" Tanong ni Mateo na agad bumitaw sa hawak niyang martilyo. "Ang ama mo anak, naaksidente siya habang nagtatrabaho," sagot ni Aling Rosario na halos nanginginig. "Binagsakan siya ng kahoy sa ulo at nawala ng malay." Agad silang sumakay ng tricycle at tumungo sa ospital. Habang nasa daan, tinanong ni Mateo ang kanyang ina ng detalyadong pangyayari. "Inay, paano po nangyari iyon? Kamusta na si Itay?" "Anak, sabi ng mga kasamahan niya sa trabaho, aksidenteng nahulog ang mabigat na kahoy mula sa itaas habang nagkakarpentero ang iyong ama. Tinamaan siya sa ulo at nawala ng malay. Agad siyang dinala sa ospital," paliwanag ni Aling Rosario habang patuloy sa pag-iyak. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng doktor na may seryosong muka. "Kayo po ba ang pamilya ni Mang Ernesto?" tanong ng doktor. "Opo, ako ang asawa niya," sagot ni Aling Rosario na halos maubos na ang lakas. "Pasensya na po, pero hindi na po namin nagawang isalba ang buhay ni Mang Ernesto. Dead on arrival po siya. Napakalakas ng tama ng kahoy sa ulo niya at nadamay pati ang kanyang utak," paliwanag ng doktor. Niyakap ni Mateo ang kanyang ina habang humahagulgol sila sa matinding sakit at pagkawala. Hindi makapaniwala si Mateo na wala na ang kanyang ama, ang taong nagturo sa kanya ng lahat ng kaalaman sa karpinterya at ang haligi ng kanilang tahanan. Sa burol ni Mang Ernesto, maraming tao ang nakiramay. Lahat sila ay nagpapasalamat sa sipag at dedikasyon ni Mang Ernesto, na siyang naging dahilan para mapatayo ang karamihan sa mga gusali sa kanilang probinsya. "Mateo, maraming salamat sa iyong ama. Isa siyang mabuting tao at magaling na karpintero," wika ng isang kapitbahay habang nakikipagkamay kay Mateo. "Salamat po," sagot ni Mateo, pilit na pinipigilan ang kanyang luha. "Ipinagmamalaki ko po ang aking ama." Hindi man pumunta ang magulang ni Miranda, nalaman ni Mateo na nagpadala sila ng abuloy. "Mateo anak, may dumating na tulong mula sa pamilya ni Miranda," sabi ni Aling Rosario habang ipinakita ang sobre na may pera. "Mabuti naman po, kahit papaano ay naalala nila tayo," sagot ni Mateo na may halong lungkot at pasasalamat. Mula sa pagpanaw ng kanyang ama, si Mateo na ang naging haligi ng kanilang tahanan. Ang kanyang sweldo ay ibinibigay niya sa kanyang ina upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Mateo sa kanyang trabaho bilang karpentero. Ipinangako niya sa kanyang sarili na ipagpapatuloy ang legacy ng kanyang ama. Kalaunan, nagsibalikan sa kanilang probinsya ang mga kaibigan ni Mateo na nag-graduate na sa kolehiyo. "Mateo, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita," bati ni Jun habang yakap si Mateo. "Mabuti naman Jun, masaya akong makita kayo," sagot ni Mateo na may ngiti. "Graduate na pala kayo, congratulations." "Salamat Mateo, gusto ka nga sana namin kausapin tungkol sa isang bagay," sabi ni Leo na nakangiti rin. "Ano iyon?" tanong ni Mateo. "Balak naming magpatayo ng bahay dito sa probinsya at syempre ikaw ang naisip namin na magtrabaho sa mga proyekto namin," sagot ni Jun na may tuwa sa tinig. "Talaga? Napakalaking tulong yan para sa amin," sagot ni Mateo na puno ng pasasalamat. "Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo." Sa mga sumunod na buwan, abala si Mateo sa paggawa ng mga bahay para sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa kanilang tiwala at suporta, muling bumalik ang sigla at lakas ni Mateo sa kanyang trabaho. Hindi niya nakakalimutan ang mga aral ng kanyang ama at patuloy niyang ipinapakita ang kanyang kasipagan at dedikasyon sa bawat proyekto. Bagaman masakit pa rin ang pagkawala ni Mang Ernesto at ang paglayo ni Miranda, nagpatuloy si Mateo sa kanyang buhay. Alam niyang sa bawat martilyong pinapalo niya sa kahoy at sa bawat bahay na itinatayo niya ay kasama ang alaala ng kanyang ama at ang pangarap na balang araw muling magkita at magsama sila ni Miranda. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang nagiging matatag si Mateo. Ang mga pagsubok na kanyang hinarap ay nagbigay sa kanya ng lakas at determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Ang kwento ni Mateo ay hindi lamang tungkol sa isang karpentero na nagsusumikap, kundi isang patunay na sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok
ang pag-asa at pagmamahal ang magdadala sa atin sa tagumpay. Sa bawat hamon na kanyang hinarap, nariyan ang alaala ng kanyang ama at ang pagmamahal niya kay Miranda na nagsilbing inspirasyon upang magpatuloy at hindi sumuko. Sa kabila ng lahat, nanatiling buo ang puso at determinasyon ni Mateo na tuparin ang kanyang mga pangarap at magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Unti-unting nawalan ng pag-asa si Mateo na muling makita si Miranda. Ang bawat araw na lumipas ay parang dagok sa kanyang puso, lalo na't hindi na siya nakakatanggap ng balita mula sa dalaga. Ang kalungkutan mula sa pagkawala ng kanyang ama at ang kawalan ng pag-asa na muling makita si Miranda ay naging mabigat na pasanin para kay Mateo. Dahil dito, natutong mag-inom si Mateo bilang paraan upang pansamantalang makalimutan ang sakit. Madalas siyang pinapangaralan ng kanyang ina, ngunit sinasabi ni Mateo na kaunti lamang ang kanyang iniinom. "Anak, hindi mo ba naiisip na baka lumala ang pag-inom mo? Baka mahirapan kang huminto." Wika ni Aling Rosario isang gabi nang umuwi si Mateo na amoy alak. "Konti lang naman inay, pampalipas oras lang," sagot ni Mateo na halata ang lungkot sa mga mata. Sa isang inuman, nakilala ni Mateo si Esmeralda, isang dalaga sa kanilang lugar na matagal na may pagtingin sa kanya. "Mateo, kamusta ka na?" Bati ni Esmeralda habang hawak ang isang baso ng alak. "Mabuti naman Esmeralda, ikaw kamusta?" Sagot ni Mateo na may ngiti. "Nabalitaan ko ang tungkol kay Miranda. Pasensya ka na sa nangyari," sabi ni Esmeralda na may halong simpatya. "Salamat, pero tapos na iyon. Kailangan ko na magpatuloy sa buhay," sagot ni Mateo habang nilalagok ang alak. Sa paglipas ng mga buwan, naging malapit sina Mateo at Esmeralda. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ni Mateo kay Esmeralda at nagkaroon sila ng relasyon. Ngunit isang araw, nabalitaan ni Mateo mula kay Esmeralda ang isang balita na magbabago ng kanilang buhay. "Mateo, may sasabihin ako sa'yo," sabi ni Esmeralda isang umaga habang sila'y naglalakad papunta sa palengke. "Ano iyon, Esmeralda?" Tanong ni Mateo na may halong kaba. "Nagpositibo ako. Buntis ako, Mateo," sagot ni Esmeralda na bakas ang pag-aalala sa muka. Nabigla si Mateo at hindi agad nakaimik. Ngunit agad din niyang niyakap si Esmeralda. "Huwag ka mag-alala. Pananagutan ko ang nangyari," sabi ni Mateo na may halong determinasyon. Matapos malaman ito ng ina ni Mateo, agad niyang pinilit na pakasalan ni Mateo si Esmeralda. "Mateo anak, kailangan mong pakasalan si Esmeralda. Pananagutan mo ang ginawa mo," wika ni Aling Rosario na puno ng pangaral. "Oo inay, alam ko ang responsibilidad ko. Magpapakasal kami ni Esmeralda," sagot ni Mateo na may tiwala sa sarili. Naganap ang kasalan nila Mateo at Esmeralda sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng kanilang mga pamilya at kaibigan. "Mateo, mahal na mahal kita," sabi ni Esmeralda habang nakatingin sa mga mata ni Mateo. "Mahal din kita, Esmeralda. Gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya," sagot ni Mateo na puno ng pagmamahal. Noong una ay nanirahan sina Esmeralda sa bahay nila Mateo. Ngunit kalaunan ay pinipilit ni Esmeralda na gusto niyang bumukod mula sa pamilya nila. "Mateo, gusto kong magkaroon tayo ng sariling tahanan para sa ating pamilya," sabi ni Esmeralda habang nag-uusap sila isang gabi. "Naiintindihan kita, Esmeralda. Gagawa ako ng paraan," sagot ni Mateo na may determinasyon. Sa kabila ng lahat, itinayo ni Mateo ang isang maliit na kubo malapit sa kanilang bahay. Sa bawat martilyong kanyang pinapalo, dala niya ang pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. "Esmeralda, ito na ang magiging tahanan natin para sa ating magiging anak," sabi ni Mateo habang ipinapakita ang bagong gawang kubo. "Salamat, Mateo. Alam ko magiging masaya tayo rito," sagot ni Esmeralda na may ngiti sa labi. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting natutunan ni Mateo ang responsibilidad ng pagiging ama at asawa. Nagsikap siya hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa kanyang sariling pag-unlad. Ang kanilang simpleng tahanan ay naging saksi sa kanilang pagmamahalan at pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang magiging anak. Sa bawat hamon na kanilang hinarap, nanatili silang matatag. Si Esmeralda, sa kabila ng kanyang kalungkutan na iwanan ng pamilya ni Mateo, ay nagpakita ng lakas at determinasyon na bumuo ng sariling pamilya. "Mateo, salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa atin. Alam kong mahirap, pero kaya natin ito," sabi ni Esmeralda habang yakap ang kanilang anak. "Hindi kita pababayaan, Esmeralda.
Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Sagot ni Mateo na puno ng pagmamahal at pangako. Ang buhay ni Mateo ay hindi naging madali. Ngunit sa kabila ng lahat, natagpuan niya ang bagong pag-asa at pagmamahal sa piling ni Esmeralda at ng kanilang anak. Ang bawat araw na lumilipas ay nagiging patunay ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang pamilya, at ang kanilang simpleng tahanan ay naging simbolo ng kanilang pangarap at pag-asa sa hinaharap. Bagaman hindi na muling nakita ni Mateo si Miranda, natutunan niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at magpatuloy sa buhay. Ang kanyang mga pangarap at pangako ay nananatiling buo, at ang bawat hamon na kanyang hinaharap ay naging bahagi ng kanyang kwento ng pag-asa at tagumpay. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag at puno ng pagmamahal para sa kanyang pamilya. At ang bawat araw ay naging hakbang patungo sa kanilang masayang kinabukasan. Makalipas ang ilang buwan ay isinilang ni Esmeralda ang kanilang anak na lalaki. Sa kasiyahan ni Mateo at ng kanyang ina, pinangalanan nila ang sanggol na Nestor mula sa pangalan ng ama ni Mateo na si Ernesto. Napuno ng ligaya ang kanilang tahanan dahil sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Si Mateo ay naging mabuting ama. Ipinakita niya ang pagmamahal at responsibilidad sa kanyang pamilya. "Mahal, tingnan mo si Nestor. Kamukhang kamukha mo," sabi ni Mateo habang hinahaplos ang maliit na kamay ng kanilang anak. "Oo nga Mateo, sana'y lumaki siyang kasing bait at sipag mo," sagot ni Esmeralda na may ngiti. Kahit nahirap sa pera, pinaghahati ni Mateo ang kanyang sweldo sa kanyang bagong pamilya at sa kanyang ina. Tumigil na siya sa kanyang mga bisyo kagaya ng pag-iinom ng alak para hindi makadagdag sa gastusin ng kanilang pamilya. Patuloy siyang nagsusumikap araw-araw upang kumita ng sapat na pera. "Inay, ito po ang bahagi ng sweldo ko para sa inyong mga gastusin," sabi ni Mateo habang iniaabot ang pera sa kanyang ina. "Salamat anak. Alam kong mahirap ang trabaho mo, pero lagi mong tandaan na nandito lang ako para tumulong," sagot ni Aling Rosario na may pagmamalasakit. Sa kasamaang palad, matapos manganak na Esmeralda, tila hindi nagbago ang kanyang paraan ng pamumuhay. Madalas siyang pumupunta sa inuman kasama ang mga kaibigan. Minsan, umuwi si Mateo mula sa trabaho at naabutan niya ang kanyang ina na inaalagaan si Nestor. "Inay, nasan si Esmeralda?" tanong ni Mateo na halatang pagod. "Nakipag-inuman na naman anak. Ako na muna ang mag-aalaga kay Nestor," sagot ni Aling Rosario na may halong pag-aalala. Madalas na kinukompronta ni Mateo si Esmeralda tungkol dito. "Esmeralda, hindi na tama ito. Kailangan mo nang magbago para sa ating anak," sabi ni Mateo isang gabi nang umuwi si Esmeralda na amoy alak. "Wala kang pakialam Mateo. Kailangan ko rin namang mag-enjoy. Kakaunti lang naman ang iniinom ko," sagot ni Esmeralda na halatang lasing. "Pero paano na si Nestor? Laging na lang si inay ang nag-aalaga sa kanya," giit ni Mateo na puno ng alalahanin. "Hayaan mo na Mateo," sagot ni Esmeralda habang pumasok sa kwarto. Gusto pa sanang makipag-usap ni Mateo pero narinig na niya ang pag-iyak ng kanyang anak, kung kaya't ayaw niya nang mas palakihin pa ang away nilang mag-asawa. Bukod sa pagiging lasinggera ay naging sugarol din si Esmeralda. Madalas siyang lumalabas ng bahay upang magsugal kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang gabi, muli na namang kinompronta ni Mateo si Esmeralda tungkol dito. "Esmeralda, mali na ang ginagawa mo. Mas lalo tayong mawawalan ng pera sa pagsusugal mo," sabi ni Mateo habang sinusundan si Esmeralda papalabas ng bahay. "Ano ba Mateo? Maliit lang naman ang sinasahod mo, kaya sinusugal ko para baka sakaling lumaki pa ang pera natin," sagot ni Esmeralda na tila walang pakialam. "Pero hindi ito ang tamang paraan. Mas lalo lang tayong maghihirap," sabi ni Mateo na puno ng pag-aalala. "Hindi mo naiintindihan Mateo. Gusto ko lang naman may magawa para sa pamilya natin," sagot ni Esmeralda na hindi nakikinig kay Mateo. Sa kabila ng lahat, patuloy na nagsusumikap si Mateo para sa kanyang pamilya. Ginagawa niya ang lahat upang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Ngunit ang pagbabago sa ugali ni Esmeralda ay naging malaking hadlang. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mateo, narinig niyang umiiyak si Nestor. Agad niyang pinuntahan ang bata at binuhat ito. "Shh anak, nandito si Papa," bulong ni Mateo habang pinapatulog ang kanyang anak. "Mateo, nasa na naman si Esmeralda?" tanong ni Aling Rosario na halatang pagod na rin. "Lumabas na naman inay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko," sagot ni Mateo na puno ng kalungkutan. "Laban lang anak, huwag kang susuko para kay Nestor," sabi ni Aling Rosario habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak.
Habang lumilipas sa mga araw, lalong lumala ang sitwasyon ni Esmeralda. Minsan, umuwi siya na walang dalang pera dahil natalo sa sugal. Mateo, kailangan nating mag-usap, sabi ni Esmeralda habang umiiyak. Ano na naman, Esmeralda? Tanong ni Mateo na puno ng pangamba. Natatalo ako sa sugal. Wala na tayong pera. Sagot ni Esmeralda na halos mabaliw na sa kakaisip. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na mali ang ginagawa mo? Bakit hindi ka kasi nakikinig? Sabi ni Mateo na hindi na maitago ang kanyang galit. Sorry, Mateo. Akala ko makakatulong ako sa atin. Sagot ni Esmeralda na puno ng pagsisisi. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan mo magbago, Esmeralda, para sa ating anak. Sabi ni Mateo na may halong pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pangako, hindi pa rin nagbago si Esmeralda. Patuloy siyang nagsusugal at umiinom, dahilan upang lalong lumayo ang loob ni Mateo sa kanya. Isang gabi, habang nagiinuman sina Esmeralda at ang kanyang mga kaibigan, dumating si Mateo upang sunduin ng kanyang asawa. Esmeralda, umuwi na tayo. Kailangan tayo ni Nestor, sabi ni Mateo habang hinahatak ang kanyang asawa. Wala kang karapatang diktahan ako, Mateo. Sigaw ni Esmeralda na halos magwala. Hindi na ito tama. Umiiyak na si Nestor, kailangan ka niya. Sabi ni Mateo na puno ng galit. Ikaw na lang ang umuwi, hindi pa ako tapos dito. Sagot ni Esmeralda na hindi pa rin nakikinig. Umalis si Mateo na puno ng sama ng loob. Hindi niya alam kung paano pa maaayos ang kanilang pamilya. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Mateo ang bigat ng kanyang responsibilidad. Alam niyang kailangan niya magpatuloy para sa kanyang anak. Ngunit ang sitwasyon nila ni Esmeralda ay tila wala ng pag-asa. Pag-uwi ni Mateo, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, kamusta na si Esmeralda? Tanong ni Aling Rosario na halatang nag-aalala. Hindi pa rin siya nagbabago, inay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sagot ni Mateo na halos maiyak na. Laban lang, anak, para kay Nestor. Sabi ni Aling Rosario habang niyakap ang kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang loob ni Mateo. Alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang anak. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Patuloy siyang nagsusumikap upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at maprotektahan ang kanyang anak mula sa masamang impluensya. Isang araw, habang abala sa pagkakarpentero si Mateo sa kanilang bakuran, bigla may dumating na grupo ng mga tao. Halatang galit at puno ng tensyon ang mga ito. Agad siyang tinanong ng isa sa mga lalaki. Nasaan si Esmeralda? Nagulat si Mateo sa biglaang pagdating ng mga tao. Hindi pa po siya umuwi mula kagabi. Bakit niyo po siya hinahanap? Tanong ni Mateo na puno ng pag-aalala. Lampas 2,000 piso na ang utang niya sa amin. Kailangan lang niyang magbayad. Sagot ng lalaki na halatang galit. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang narinig. Ano? Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito? Tanong niya sa sarili habang nalilito. Kung hindi siya magbabayad, ikaw ang magbabayad para sa kanya. Kailangan natin ditong ayusin sa barangay. Sigaw ng isa pang lalaki. Agad nilang dinala si Mateo sa barangay upang gumawa ng kontrata na siya ang magbabayad ng utang na Esmeralda. Mabuti na lamang at ang kaibigan ni Mateo na si Andres ay isang abogado. Mateo, hindi ka obligado na bayaran ang utang ng asawa mo ng mag-isa kahit pakasal kayo. Paliwanag ni Andres habang nasa barangay sila. Salamat, Andres. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sagot ni Mateo na puno ng pasasalamat. Kailangan lang natin ipakita sa barangay na hindi mo responsibilidad ang utang na ito. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Sabi ni Andres na may kumpiyansa. Matapos ang ilang oras ng pag-uusap, naayos ni Andres ang lahat. Hindi po obligado si Mateo na bayaran ang utang na ito. Wala pong kasulatan o kasunduan na nagsasabing kailangan niyang bayaran ang inutang ni Esmeralda. Paliwanag ni Mateo sa mga nagrereklamo. Kaya pala siya umiiwas kasi wala siyang balak magbayad. Sabi ng isa sa mga nagrereklamo na tila napagtanto ang sitwasyon. Sa ngayon, hindi natin mapipilit si Mateo na magbayad para sa utang ng kanyang asawa. Kailangang hanapin natin si Esmeralda. Dagdag ni Andres. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin nagpapakita si Esmeralda. Ito ang naging dahilan para mapagdesisyonan ni Mateo na manirahan na muli sa bahay ng kanyang mga magulang upang mabantayan ng kanyang ina si Nestor. Inay, kailangan ko nang bumalik dito sa bahay niyo para masigurong may mag-aalaga kay Nestor. Sabi ni Mateo isang gabi habang nag-aayos ng kanilang mga gamit. Tama ang desisyon mo, anak. Huwag kang mag-alala. Aalagaan natin si Nestor ng mabuti. Sagot ni Aling Rosario na puno ng pagmamalasakit.
Pinarentahan din ni Mateo ang kanilang kubo sa isang pamilya sa halagang 500 kada buwan upang makatulong sa kanilang gastusin. Buti na lang at may pamilyang pumayag na umupa dito, sabi ni Mateo habang kinakausap ang mga bagong umuupa. Salamat sa inyo, makakatulong ito sa amin, sagot ng padre de pamilya na may pasasalamat. Makaraan ng ilang linggo, bumalik si Esmeralda sa kanilang bahay. Kinuha nito ang mga gamit niya at sinabi na gusto niya makipaghiwalay kay Mateo. Esmeralda, bakit? Anong nangyari? Tanong ni Mateo na puno ng pag-aalala. Ayaw ko na, Mateo. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo, sagot ni Esmeralda na halatang desidido. Mahal, mag-usap naman tayo. Kailangan natin ayusin ito para kay Nestor, sabi ni Mateo habang nagmamakaawa. Hindi na, nakahanap na ako ng bagong lalaki na may pera at kaya akong buhayin. Gusto kong bumuo ng bagong pamilya kasama siya, sagot ni Esmeralda na walang bahid ng pagsisisi. Huwag mo naman kaming iwan ni Nestor. Paano na ang anak natin? Tanong ni Mateo na halos maiyak na. Pasensya na, Mateo, pero ito ang desisyon ko, sagot ni Esmeralda habang iniiwan si Mateo na puno ng kalungkutan. Nalungkot si Mateo sa paglisa ng kanyang asawa. Hindi niya inasahan na ganito ang magiging kapalaran ng kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya sa kanyang buhay. Dala ang alaala ng kanilang pagmamahalan at ang pangarap na balang araw, magiging buo muli ang kanilang pamilya. Habang lumilipas sa mga araw, unting-unting natutunan ni Mateo na tanggapin ang kanyang sitwasyon. Naging masaya siya sa piling ng kanyang ina at anak. Anak, mahal na mahal ka ni Papa, bulong ni Mateo habang pinapatulog si Nestor. Mabuti na lang at nandito ka, Mateo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito kung wala ka, sabi ni Aling Rosario habang yakap si Nestor. Salamat, Inay. Gagawin ko ang lahat para kay Nestor, sagot ni Mateo na puno ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang loob ni Mateo. Alam niyang kailangan niya magpatuloy para sa kanyang anak. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Isang araw, nabalitaan ni Mateo na bumalik na sa kanilang probinsya si Miranda. Nang marinig niya ito mula sa isang kaibigan, napaisip siya sandali, ngunit agad na ipinasya na huwag na lamang pansinin ang balita. Hindi na rin naman pinayagan ng magulang ni Miranda ang kanilang pagmamahalan noon. At sa kabila ng lahat na nangyari, mayroon na siyang anak at kasal pa rin kay Esmeralda, kahit naghanap na ito ng bagong lalaki. Habang papunta sa trabaho isang umaga, nakasalubong ni Mateo si Miranda. Nagulat siya sa biglaang pagkikita nila. Mateo! Tawag ni Miranda habang tumatakbo papalapit sa kanya. Sinubukan siyang kausapin ni Miranda, pero tinanguan at nilampasan lamang ito ni Mateo. Miranda, may pupuntahan ako, sabi niya nang walang bakas ng emosyon. Hindi na niya nais balikan pa ang nakaraan. Mas pinili na lamang niya mag-focus sa kanyang anak na si Nestor, na noon ay 5 taong gulang na, kasama ang kanyang ina. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na si Aling Rosario. Mateo, napansin kong hirap ka na sa trabaho. Gusto kong magpagawa ng isang lamesa para makapagtinda tayo ng mga gulay mula sa ating mga pananim, sabi ni Aling Rosario sa anak niya isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Inay, kaya ko naman. Pero kung makakatulong ito sa atin, gagawin ko ang lamesa para sa'yo, sagot ni Mateo na may ngiti. Sinimulan ni Mateo ang paggawa ng lamesa. Sa bawat martilyo at pako, dala niya ang pag-asa na kahit papaano ay mapagaan ang kanilang buhay. Anak, kailangan nating magtulungan para sa kinabukasan ni Nestor, sabi ni Aling Rosario habang tinutulungan si Mateo sa pag-aayos ng lamesa. Naiintindihan ko, Inay. Gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya, sagot ni Mateo habang hinuhugis ang kahoy. Matapos ang ilang araw, natapos ni Mateo ang lamesa. Inay, heto na ang lamesa. Sana makatulong ito sa pagtitinda mo, sabi ni Mateo habang ipinapakita ang natapos na proyekto. Salamat, anak. Alam kong makakatulong ito sa atin, sagot ni Aling Rosario na may halong tuwa. Kinabukasan, nagsimulang magtinda si Aling Rosario ng mga gulay mula sa kanilang pananim sa harapan ng kanilang bahay. Kasama niya si Nestor na tuwang-tuwa sa pagtulong sa kanyang lola. Lola, marami pong bumibili dahil po sa mga gulay natin, sabi ni Nestor habang inaayos sa mga paninda. Oo nga, Nestor, ang cute mo kasi, kaya gustong-gusto ka nilang kausapin, sagot ni Aling Rosario na may halong tawa. Nay,
Alalayan mo nang mabuti si Nestor ha. Baka magulungan ng tricycle na dumadaan-daan sa labas dyan. Sabi ni Mateo na may halong biro, ngunit may pag-aalala. Huwag kang mag-alala anak, bantay sarado ko itong apo ko. Sagot ni Aling Rosario na may halong ngiti. Sa paglipas ng mga araw, naging paborito ng mga tao ang kanilang tindahan ng gulay. Natuwa sila sa kasipagan ni Aling Rosario at sa kakulitan ni Nestor. Naku, Aling Rosario, ang bait naman nitong apo mo. Wika na isang suki habang binibili ang ilang gulay. Oo nga po, mana sa kanyang lolo at tatay. Sagot ni Aling Rosario habang pinapakyaw ang mga gulay. Salamat po, babalik po kayo ha. Sabi ni Nestor na may malaking ngiti sa kanyang muka. Habang nagtatrabaho si Mateo, lagi niyang iniisip ang kalagayan ng kanyang anak at ina. Alam niyang kailangan niya magpursige palalo upang mapanatili ang magandang kinabukasan para sa kanilang lahat. Anak, nakita mo na ba si Miranda? Tanong ni Aling Rosario isang gabi habang naghahapunan sila. Oo, inay, pero wala na iyon. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan ni Nestor at ikaw. Sagot ni Mateo na puno ng determinasyon. Masaya ako at nagfo-focus ka na lamang sa pamilya natin anak. Alam ko mahirap ang mga pinagdaanan mo, pero nandito lang ako't lagi sumusuporta sa'yo. Sabi ni Aling Rosario habang inahaplos ang likod ni Mateo. Salamat inay, kayo ni Nestor ang inspirasyon ko para magpatuloy. Sagot ni Mateo na may ngiti. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila Mateo, napansin niya ang isang malaking itim na usok mula sa malayo. Inay, tingnan niyo po iyon, sabi ni Mateo habang itinuturo ang usok. Mukhang may sunog. Narinig nila ang mga kapitbahay na nagsisigawan. Sunog! Sunog! Agad din tumayo si Mateo at nagmamadaling pumunta sa pinagmumulan ng usok kasama ang kanyang ina at anak. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang bahay ni Mang Raul. Isang matanda na nasa edad lampas 60 na naglalagablab sa apoy. Kilala sa lugar si Mang Raul dahil sa kanyang pagiging tahimik at malihim. Si Mang Raul iyon, sabi ni Aling Rosario habang nagmamadaling lumapit sa mga tao. Kawawa naman ang matanda. Nakaupo si Mang Raul sa labas ng kanyang nasusunog na bahay. Yakap-yakap ang kanyang aso na si Bantay na tumatahol ng malakas. Ano nangyari dito? Tanong ni Mateo habang lumalapit sa matanda. Ewan ko, bigla na lang nagliyab ang bahay. Naiwan ang litrato ng aking asawa sa loob. Hindi ko na ito naisalba. Sabi ni Mang Raul na umiiyak. Naawa si Mateo sa matanda. Naaalala niya ang kanyang ama at ang pagmamahal nito sa kanyang ina. Hindi niya matiis na makita si Mang Raul na labis na nagdadalamhati. Mang Raul, saan po ba ang litrato ng inyong asawa? Tanong ni Mateo na puno ng tapang. Nasa unang kwarto sa kanan, sa loob ng drawer. Sagot ni Mang Raul habang patuloy sa pag-iyak. Mateo, huwag mong gagawin iyan, delikado! Sigaw ng mga kapitbahay habang pinipigilan si Mateo. Ngunit mabilis na tumakbo si Mateo papasok sa nasusunog na bahay. Hindi inalintana ang sigawan ng mga tao. Mateo, mag-ingat ka! Sigaw ni Aling Rosario habang hawak si Nestor na takot na takot. Sa loob ng bahay, halos hindi na makita ni Mateo ang paligid dahil sa kapal ng usok. Kinakabahan man, ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa kwarto. Nang mahanap niya ang drawer, agad niyang binuksan ito at nakita ang litrato ng asawa ni Mang Raul. Nakuha ko na! Bulong ni Mateo sa sarili habang pilit na lumalabas ng bahay. Pagkalabas ni Mateo, halos hindi siya makahinga. Mateo! Salamat sa Diyos at ligtas ka! Sigaw ni Aling Rosario habang yakap si Nestor. Salamat Mateo! Hindi ko alam kung paano ko magagawang pasalamatan ka! Sabi ni Mang Raul habang pinupunasan ang kanyang luha. Ang importante, ligtas ka Mang Raul. Ito po ang litrato ng inyong asawa. Sagot ni Mateo habang iniaabot ang litrato. Ngunit napansin ni Aling Rosario ang braso ni Mateo na may sugat mula sa pagkasunog. Mateo, nasugatan ka! Sabi ni Aling Rosario na puno ng pag-aalala. Okay lang ako inay. Ang mahalaga ligtas ang litrato ni Mang Raul. Sagot ni Mateo na pilit ng umiti. Dumating ang mga bombero at halos wala nang natira sa bahay ni Mang Raul. Pasensya na po, pero huli na kami na makarating. Wala na pong natira. Sabi ng isa sa mga bombero. Dumating din ang ambulansya upang gamutin si Mateo. Kailangan nating gamutin ang sugat mo. Maaaring magka-infection ito.
Sabi ng isang paramedic habang nililinis ang sugat ni Mateo. Nahirapan kaming makarating dahil sa makitid at matarik na daan papunta rito. Paliwanag ng isa pang bumbero. Matapos magamot ang sugat ni Mateo, napansin niya na walang matutuluyan si Mang Raul at ang kanyang aso. Naawa siya sa matanda at nagdesisyong mag-offer ng tulong. Mang Raul, kung wala po kayong matutuluyan, pwede po kayong manirahan muna sa amin. Hindi po malaki ang bahay namin, pero makakatulong ito kahit papaano. Sabi ni Mateo na puno ng malasakit. Salamat Mateo, pero ayoko maging pabigat sa inyo. Sagot ni Mang Raul na halatang nag-aalala. Hindi po kayo pabigat, gusto po naming makatulong. Dagdag ni Aling Rosario na may ngiti. Oo nga po Mang Raul, kailangan nyo ng pahinga at ligtas na lugar. Sama na po kayo sa amin. Sabi ni Nestor na may inosenteng ngiti. Sa huli, napapayag nila si Mang Raul na manirahan muna sa kanilang bahay. Salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Sabi ni Mang Raul habang hawak ang kanyang aso. Walang anuman po Mang Raul. Masaya kaming makatulong. Sagot ni Mateo na may ngiti. Habang lumilipas sa mga araw, naging malapit si Mang Raul sa pamilya ni Mateo. Nalaman ni Mateo na bukod sa pagiging tahimik at malihim, may malalim na pagmamahal si Mang Raul sa kanyang pamilya. Alam niyo ba, si Bantay lang ang natitira kong kasama mula nang pumanaw ang aking asawa. Kwento ni Mang Raul isang gabi habang nag-uusap sila sa hapagkainan. Pasensya na po sa nangyari Mang Raul, sana po makabawi kami sa inyo. Sabi ni Aling Rosario na may malasakit. Wala kayong dapat ipagpasalamat, kayo ang tumulong sa akin. Sagot ni Mang Raul na may ngiti. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ni Mateo na ang bawat pagsubok ay may dalang pag-asa at aral. Ang kanyang pagtulong kay Mang Raul ay naging simbolo ng kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya at sa kanyang kapwa. Sa pakikihalubilo nila Mateo kay Mang Raul, natuklasan nila na sanay sa buhay mag-isa ang matanda. Araw-araw, nakikitang inilalakad ni Mang Raul ang kanyang aso na si Bantay, tuwing umaga, tanghali at gabi para padumihin. Sa kabila ng kanyang edad, maliksi at maalaga si Mang Raul sa kanyang alaga. Isang araw, habang nag-uusap sila ni Mateo, nag-offer si Mateo na gawa ng maliit na kubo si Mang Raul pamalit sa nasunog nitong bahay. Mang Raul, pasensya na po kung maliit lamang ang kaya kong ipatayo na kubo. Pero ito lang po ang kaya kong gawin mula sa mga ekstrang kahoy na mayroon kami sa bahay. Sabi ni Mateo habang inaayos sa mga kahoy. Naku Mateo, hindi mo na kailangan pang gawin ito. Sagot ni Mang Raul na halatang nahihiya. Wag na po kayong mag-alala Mang Raul, gusto ko po kayong matulungan. Sagot ni Mateo na may ngiti. Kalaunan, pumayag din si Mang Raul at nakita niya kung gaano kasipag si Mateo. Sa kabila ng sugat na gumagaling pa mula sa sunog sa kanyang braso, nagagampanan pa rin ni Mateo ang pagiging ama kay Nestor at ang pagtulong sa kanyang ina. Sa gabi, ipinagpapatuloy ni Mateo ang paggawa ng kubo ni Mang Raul. Isang gabi, habang tulog ang nanay at anak ni Mateo, nagkaroon ng pag-uusap sina Mateo at Mang Raul. Alam mo Mateo, ang asawa ko noon si Anita. Namatay siya noong kami ay nasa edad 40 pa lamang. Simula ni Mang Raul habang tinitingnan ang langit. Talaga po Mang Raul? Pasensya na po sa inyong pagkawala. Sagot ni Mateo na may paggalang. Hindi kami nagkaroon ng anak dahil sa baog ako. Pero kahit na ganoon, hindi niya ako hiniwalayan. Mahirap lang ang buhay namin noon. Ako'y isang magsasaka. Habang housewife naman si Anita. Kwento ni Mang Raul na puno ng lungkot. Mabuti pa po kayo Mang Raul. Hindi kayo iniwan ng asawa niyo. Ako, iniwan ako ng asawa ko na si Esmeralda. Para sa lalaking mas may pera. Sabi ni Mateo habang nakatingin sa mga bituin. Nagbago ang tono ng boses ni Mang Raul. Mateo, may tinatagong sikreto ako. Sabi ni Mang Raul na tila nag-aalinlangan. Ano po iyon Mang Raul? Tanong ni Mateo na puno ng kuryosidad. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng maayos na bahay ay hindi dahil sa nabili ko ito noong nagretiro ako, kundi dahil sa nanalo ako noon sa loto. Pagsisiwalat ni Mang Raul na tila nabunutan ng tinik. Nanalo kayo sa loto? Tanong ni Mateo na hindi makapaniwala. Oo, 1 taon mula nang mamatay si Anita dahil sa kanser. Wala kaming pera noon, kaya hindi ko siya naipagamot.
Ang mga numero na itinaya ko sa loto ay ang birthday mismo ni Anita. Pakiramdam ko ay pinaglaruan ako ng tadhana. Kung kailan wala na siya, saka lang ako nagkapera. Paliwanag ni Mang Raul na bakas ng lungkot sa muka. Tinatago ko ang balitang iyon sa lahat. Ang napanalunan ko na lampas kalahating bilyon noon ay inilagay ko sa bangko. Ginamit ko iyon pang invest para palakihin pa. Kalaunan, lampas 1 bilyon na ito. Dagdag ni Mang Raul na tila bumigat ang kanyang dibdib. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko, sabi ni Mateo na gulat sa narinig. Sa edad ko, Mateo, hindi ko na magagamit pa ang pera na ito. Gusto ko itong ibigay sa charity matapos ang aking pagpanaw. Pero nais ko rin gamitin ang ilan dito para makabawi sa pamilya mo, sabi ni Mang Raul habang hinahawakan ang balikat na Mateo. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan, Mang Raul, sagot ni Mateo na halos maiyak na. Bukas, samahan mo ako sa bangko, sabi ni Mang Raul na puno ng determinasyon. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Mateo at Mang Raul sa bangko. Pagdating nila doon, pinagawa ni Mang Raul ng bank account si Mateo. Gusto kong mag-transfer ng 100 milyon mula sa account ko papunta sa bagong account ni Mateo, sabi ni Mang Raul sa staff ng bangko. Sigurado po kayo, sir? Tanong ng teller na halatang nagulat. Oo, sigurado ako, sagot ni Mang Raul na puno ng kumpiyansa. Hindi makapaniwala si Mateo sa nangyayari. Mang Raul, sobra-sobra na po ito, sabi ni Mateo na tila nanginginig. Kulang pa yan para sa pagtulong mo sa akin. Sinagip mo ang huling larawan ng aking asawa mula sa sunog. Wala nang masihigit pa doon, sagot ni Mang Raul na may ngiti. Nag-withdraw din ng 100,000 si Mang Raul mula sa kanyang account at ibinigay ito kay Mateo. Ito ang gamitin mo para mabilis na matapos ang aking bagong bahay, sabi ni Mang Raul habang inaabot ang pera. Salamat po, Mang Raul, hindi ko po kayo bibiguin, sagot ni Mateo na puno ng pasasalamat. Agad isinagawa ni Mateo ang pagtatayo ng bagong bahay ni Mang Raul. Makalipas lamang ang 1 buwan, natapos na nila ito. Higit na mas maganda ito kumpara sa unang plinano ni Mateo na ipatayong kubo. Mabilis na lumipat si Mang Raul sa kanyang bagong bahay, na mas maliit man kumpara sa dati niyang bahay ay puno naman ng pagmamahal at pasasalamat. Mateo, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ang tanging hiling ko lang ay maging masaya ka at ang iyong pamilya, sabi ni Mang Raul habang naglilipat ng mga gamit. Salamat po, Mang Raul, hindi ko po kayo bibiguin, sagot ni Mateo na may ngiti. Ang sinabihan lamang ni Mateo tungkol sa kanyang bagong bank account ay ang kanyang ina. Inay, may magandang balita ako, sabi ni Mateo habang pauwi sila mula sa bangko. Ano iyon, anak? Tanong ni Aling Rosario na puno ng kuryosidad. Nakilala ko si Mang Raul bilang isang mabuting tao. May malaking pera siya sa bangko na nais niyang ibahagi sa atin. Bilang pasasalamat, mayroon na akong bank account na may 100 milyon. Paliwanag ni Mateo na may halong excitement. Salamat sa Diyos at may mabuting tao na tumulong sa atin, sabi ni Aling Rosario habang niyayakap si Mateo. Kailangan nating magpasalamat ng husto kay Mang Raul. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting nagbago ang buhay ni Mateo at ng kanyang pamilya. Naging inspirasyon si Mang Raul sa kanilang buhay, at ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Isang araw, habang naglalakad si Mateo sa kanilang bayan, nakita niya may paparating na tao mula sa malayo. Nang lumapit ito, agad niyang nakilala si Esmeralda. Matagal na niyang hindi nakita ang asawa simula nang umalis ito kasama ang bagong lalaki. Mateo, kailangan nating mag-usap, sabi ni Esmeralda na halatang may mabigat na problema. Anong kailangan mo, Esmeralda? Tanong ni Mateo na tila nag-aalangan. Gusto ko na makipag-anal sa'yo. Bala ko na magpakasal sa lalaking pinili ko noon, sabi ni Esmeralda, halatang nahihiya. Malungkot man, pumayag si Mateo sa hiling ni Esmeralda. Kung ito ang gusto mo, Esmeralda, susuportahan kita, sagot ni Mateo na may bakas ng lungkot sa kanyang tinig. Kalaunan, nalaman din ni Mateo na ikinasal na si Miranda sa ipinagkasundo sa kanya ng kanyang mga magulang. Tinanggap na lamang niya ang mga pangyayaring ito at nag-focus na lamang siya sa pagpapabuti
ng buhay para sa kanyang anak na si Nestor at sa kanyang ina. Gamit ang pera na ibinigay ni Mang Raul, unti-unting pinaganda ni Mateo ang kanilang bahay. Bumili siya ng mga materyales at siya na rin mismo ang nag-ayos ng mga ito. "Inay, tingnan niyo po ang bagong lamesa na ginawa ko," sabi ni Mateo habang ipinapakita ang bagong gawa niyang kasangkapan. "Ang ganda anak, talagang magaling ka na sa ginagawa mo," sagot ni Aling Rosario na may ngiti. Bumili na rin sila ng sasakyan para mas mapadali ang kanilang pagpunta sa iba't ibang lugar. "Inay, mas madali na tayo makakapunta sa bayan ngayon," sabi ni Mateo habang tinitignan ang bago nilang sasakyan. "Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganito," sagot ni Aling Rosario na halos maiyak sa tuwa. Walang balak si Mateo na gamitin ang lahat ng kanyang pera dahil plano niyang gamitin ito para sa kinabukasan ni Nestor at para ipamana dito kapag sakaling nawala na siya. Kada linggo, binibisita nila Mateo at ng kanyang pamilya si Mang Raul sa bagong bahay nito. Dinadalhan nila ito ng pagkain, kinakamusta ang matanda at nilalaro ang kanyang aso. "Mang Raul, nandito na po kami," bati ni Mateo habang bitbit ang ilang prutas at gulay. "Salamat Mateo, ang saya naman ng linggo ko dahil lagi kayo nandito," sagot ni Mang Raul na may ngiti. Makalipas ang ilang taon, pumanaw na rin si Mang Raul. Ang kanyang pera sa bank account ay binahagi niya sa iba't ibang mga charity. Dahil wala nang natirang pera si Mang Raul sa pagpanaw niya, si Mateo na ang personal na nag-asikaso sa magiging libing na matanda. "Mang Raul, marami pong salamat sa lahat. Hindi namin kayo makakalimutan," sabi ni Mateo habang inaayos sa mga bulaklak sa libingan ni Mang Raul. Kinupkup na rin nila Mateo ang naiwang aso ni Mang Raul. "Bantay, magiging parte ka na ng pamilya namin," sabi ni Nestor habang hinahaplos ang aso. Kalaunan, gumanda ang buhay nila Mateo. Gamit ang kanyang pera, nagpatayo siya ng isang negosyo kung saan nagbebenta siya ng mga bagay na gawa sa kahoy kagaya ng lamesa, upuan, kama at iba pa. "Mateo's Carpentry, pwede po bang mag-order ng mesa?" tanong ng isang customer sa telepono. "Oo naman po, ano po ang disenyo na gusto nyo?" sagot ni Mateo na puno ng sigla. Tumatanggap din siya ng mga trabaho bilang karpentero at nag-hire ng mga trabahador. "Boss Mateo, tapos na po ang mga upuan. Ano po ang susunod na gagawin namin?" tanong ng isa sa kanyang mga empleyado. "Salamat Juan, maayos na trabaho. Pwede niyong simulan ng lamesa ngayon," sagot ni Mateo habang tinitignan ang mga natapos na proyekto. Naghihintay na rin si Nestor na mag-aral sa elementarya. "Papa, excited na po akong pumasok sa school," sabi ni Nestor na may malaking ngiti. "Masaya akong marinig yan anak. Laging mag-aral na mabuti ha?" sagot ni Mateo habang niyakap ang kanyang anak. Isang araw, bumalik sa kanilang bahay si Esmeralda. Buntis ito at dala-dala ang isang bata. "Mateo, pwede ba kita makausap?" tanong ni Esmeralda na may halong takot. "Ano na naman ang kailangan mo, Esmeralda?" tanong ni Mateo na may halong inis. "Nakikiusap ako Mateo. Tanggapin mo akong muli. Ang bago kong asawa ay isang sugarol at lasenggo. Naubos na niya ang aming pera. Babaero din siya. Gusto kong bumalik sa'yo dahil sa'yo ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal," sabi ni Esmeralda habang umiiyak. Tinanggihan siya ni Mateo at pinaalis sa bahay nila. "Esmeralda, tapos na tayo. Hindi kita pwedeng tanggapin muli," sagot ni Mateo na puno ng determinasyon. Sinubukan dalhin ni Esmeralda sa barangay si Mateo dahil sa may anak pa rin silang dalawa. Kaya't gusto niyang magkaayos pa rin sila at bumuo ng bagong pamilya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng barangay dahil annulled na ang kasal nila at may bago pang asawa si Esmeralda. "Esmeralda, wala ka ng karapatan kay Mateo. May kaso ka pa nga dahil sa mga utang mo noon," sabi ng barangay official habang tinitignan ang mga dokumento. Iniwan ni Mateo si Esmeralda sa barangay na umiiyak. "Pasensya ka na Esmeralda, pero kailangan ko na rin mag-move on," sabi ni Mateo bago umalis. Umuwi si Mateo sa kanyang pamilya na pakiramdam niya ay tuluyan na siya naka-move on sa kanyang nakaraan. "Inay, Nestor, nandito na ako," bati ni Mateo habang papasok sa bahay. "Papa, kamusta po?" tanong ni Nestor na may ngiti. "Mabuti naman anak, saya akong nandito na ako sa piling niyo," sagot ni Mateo habang niyakap ang kanyang anak. Hindi man niya nakamtan ang pagiging matagumpay sa relasyon
Alam niya may nagmamahal sa kanya at ito ang kanyang pamilya. Ang buhay ni Mateo ay puno ng pagsubok at hamon. Ngunit sa kabila ng lahat, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan sa piling ng kanyang pamilya.